Hallelujah. Praise, praise. Praise. Sound check. Praise. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Akin na pong iniimbitahan lahat ng ating kapatid na pumasok sa sanctuary para simulan ang ating gawain para sa ating Panginoon ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Lord Jesus. Awitin muna natin yung nagsasabing salamat, salamat. Habang hinihintay pa natin ang ating ibang kapatid. Amen. Thank you, Lord. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man, huwag kalimutan, ikaw, Jesus, malalapitan. Ikaw, Jesus, ang sandigan, hindi mo pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. First stanza, first stanza. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, huwag kalimutan, ikaw, Jesus, ang yes, Lord. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Di mo ako'y pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. O ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord Jesus. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka,
Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Sino bang masayang-masaya ngayong gabi? Amen. Praise God. Tayo pinagpala noong nakaraang linggo. Sino bang pinagpala noong nakaraang linggo? Amen. Thank you, Lord. Declaring the reality of God. Praise God. Hindi maintindihan ng ating mga katabi sa trabaho, kung saan naman tayo nakatukang lugar, di ba? Masaya pa tayo kahit anong nangyayari. Kasi yun si Lord hindi nangangamba. Praise God, kahit anumang pagsubok, laging positibo dahil ang Panginoon ang may kakayanan sa lahat ng bagay. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God, kahit medyo wala pa yung ating mga kapatid, naniniwala ako na walang sino man ang nasaktan sa atin sa nakaraan na pagdaan ni Ruby. Amen. Alam ko na iningatan ng bawat isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Salamat sa kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. Bago tayo manalangin, praise God, awitin natin yung This Is My Desire. Binigyan tayo ng time ng ating mahal na pastor. Praise God. Thank you, Lord. Wala tayo ibang desire kundi ang papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon. Makita ang kanyang biyaya, ang kanyang kaliwalhatian sa buhay natin sa araw-araw. Hallelujah, Lord God. This is my desire. Amen. This is my desire. Tayo tumayo, mga kapatid. To honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. I give you praise. Hallelujah. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord. I live for you, my Lord. Every breath that I take, every moment I'll awake. Yes, Lord. Lord, have your way in me. Praise God. Is my desire to honor you. Praise God. Nawa, kung sasaliksik tayo ng ating Panginoon ngayong gabi, ganyan tayo matagpuan ng ating Panginoon. Ang i-honor natin siya. Hallelujah. Ang papurihan siya. Praise God. Yes, Lord.
All I have within me, in all I have within me, I'll give you praise. Yes, Jesus. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Well, praise God. Hallelujah. Lord, have your way in me. Let's pray. Hallelujah. Aming Panginoon, magpapasalamat po kami sa gabing ito, Lord. Ama, sa biyaya mo, ngayon ng mga naawit namin, Panginoon. Aming Ama, totoong-totoo sa aming mga puso, lahat ng aming awitin. Inaawit pa dahil, Lord, ito'y nagmula sa iyo, Panginoon. At kaya kami umawit, Panginoon, dahil ikaw nagbigay ng awit sa aming mga puso, Panginoon. Tanda ng pagpapasalamat sa kabutihan mo, pag-iingat mo, Panginoon. At Lord, pinatunayan mo sa mahabang panahon. Kaya, Panginoon, narito kami para salamatan ka. Ang aming desire sa gabing ito, Panginoon, ay muling makalapit sa iyo. Mapalapit sa iyo, Panginoon. At Lord, salamat sa lahat, Panginoon. Salamat sa buhay. Especially, Lord, sa Espiritu Santo, Panginoon, na siyang gabay namin palagi. Siyang nag-guide sa amin, Panginoon. Paano na kung wala ka sa aming buhay, Ama? O Lord, higit, Panginoon, napagtanto namin na mawala ng lahat, wag lang ikaw, Panginoon. Ikaw ang pinaka-special na persona sa aming kalagitnaan ngayon. Ama, salamat po at i-guide mo ang mga kapatid, mga papunta pa rito. Nawa, Lord, may expectation ng bawat isa dahil, Ama, depende sa desire namin, Panginoon, kung paano mo kami i-please. Lord, salamat po. At hayaan mo, Panginoon, habang nakikinig kami ng iyong salita, nananambahan kami, Panginoon, magalab ang aming mga puso, Panginoon. O Lord, ang iyong mga salita ay tunay, Panginoon, para sa aming kalagitnaan. Higit, Lord, Panginoon, hindi lang sa mga mainam na pangangaral, Lord, kundi ito isang realidad, gaya na napapakinggan namin, na kung saan dapat namin lakaran, dapat namin angkinin, Panginoon, dapat namin pamuhay, Lord, lahat na napapakinggan namin, Panginoon. Hayaan mo maging buhay namin ito, Panginoon. Salamat dahil ang nobya mo, Panginoon, doon sila patungo, Ma. Sa kasakdalan, Panginoon, kung saan, Lord, kasama ka namin, Panginoon. Salamat po sa gabay mo at pag-iingat, Panginoon. Salamat sa blessing, Lord. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa kagalakan para manambahan, Panginoon, sa gabing ito. Napaka-special na gabi dahil muli, Lord, bababa ka sa aming kalagitnaan para makanig namin. Pinupuri ka namin, Ama. Iyan mo ang gabing ito, Lord, ay may ali sa iyo, may santabi mga alalahanin, ang mga Panginoon pangangailangan, Panginoon, bagus, Lord. Kung ang pusa ng bawat isa, Lord, ay ang manambahan sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, napapasok pa lang ang isang may sakit sa pintuan niya, ay gagaling na, Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganun palagi, Panginoon, na kung saan, Lord, kalimutan ng mga bagay-bagay, Panginoon, kundi, Lord, sumo kami sa kasakdalan, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo. Bless mo kayo mga kapatid, higit ang pangaral ng iyong salita, Panginoon. Pinupuri ka namin, hayaan mong mabalik sila lahat ng papurit pa. Salamat sa pagdakilang pangalan ng Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Habang hinihilingan ko ang musician na tugtugan ang I'm Ready to Move sa saliw niyo na yan, tayo magkamayan, mga kapatid. Praise God. I'm ready to move. Chorus muna siguro. Brother Bonnie. I'm ready to change, relocate to another location. There's nothing to hold me here no more. I'm already out the door.
I got the Holy Ghost here to prove I'm ready to move. Oh, sing it again. I'm ready to move. To move, move on up to another dimension. I'm ready to change, relocate to another location. There's nothing to hold me here no more. I'm already out the door. I got the Holy Ghost here to prove I'm ready to move. Stanza. This world never gets no better. Seems like been forever. Everything after a while just seems the same. So it's time to be up and going. I can feel there's the wind blowing. I'm ready to move, I'm ready to change. I'm ready to move, move on up to another dimension. I'm ready to change, relocate to another location. There's nothing to hold me here no more. I'm already out the door. I got the Holy Ghost here to prove I'm ready to move. Well, everything that I need in order, ready now to cross the border to a brand new country, bright and fair. But I hold a little revelation. This body gonna see translation. Moving up to the mansion in the air. I'm ready to move, move on up to another dimension. I'm ready to change, relocate to another location. There's nothing to hold me here no more. I'm already out the door. I got the Holy Ghost here to prove I'm ready to move. I've been to the water, I've been reborn, I've been washed in the blood of the Lamb. I've been changed for the creature that I once was, and redeemed is now my name. I've been changed, I've been reborn, all my life has been rearranged. What a difference it's made when the Lord has His way. All my life, praise God, I've been changed. Though my sin were scarlet, they white as snow, I was bound, but today I am free. I was lost in the darkness, but now I'm found. I was blind, but now I see. I've been changed, I've been changed, I've been reborn. All my life has been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way. All my life, praise God, I've been changed. When at last is in His presence, I stand above. He will wipe every tears from my eyes, and I thank Him for giving a ransom like me. I knew home beyond the sky. Oh, I've been changed, I've been born now. All my life has been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way. All my life, praise God, I've been changed. I'm ready to move, move on up to another dimension. I'm ready to change, relocate to another location. There's nothing to hold me here no more. I'm already out the door. I got the Holy Ghost here to prove I'm ready to move. I got the Holy Ghost here to prove I'm ready to move. Ready to move. Ready to move. Hallelujah! Isang araw papalitan ng ating katawan, no? Dahil sinabi niya po rito sa Philippians 3, verse 20 to 21, sapagkat ang ating pagkamamamayan
ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagsusuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. So, i-claim lang natin ito. Dahil nasa panahon na tayo ng speak the word, speak into existence, hindi nyo ba nararamdaman? Ano bang sabihin natin? Ultimo bagyo napapahinto ng bride. So, salamat sa Panginoon, no? Siya pa rin ang the same God, no? But if you look through the word, you see, He is the same God, no? Yesterday, today, and forever. Hallelujah. Thank you, Lord. Is the same God who's living. Amen. Sa G. On this day. Back up. See the mighty God. Yes, Lord Jesus. Proving over and over that His word can never fail. But I can keep on dwelling on some past memory, 'cause it's the same God who's living in me. Oh, the same God. The same God He spoke to the woman at the well. The same God whose wonders too many to tell. The same God who parted the raging Red Sea is the same God who's living in me. The same God who created, the same God who created all the heavens and all the earth, who came back living in Jesus. And there's power in His word. But now in this last days, I'm beginning to see that it's the same God who's living in me. Oh, everybody sing, the same God. The same God He spoke to the woman at the well. The same God whose wonders too many to tell. The same God who parted the raging Red Sea is the same God who's living in me. Oh, without instrument, the same God. Everybody sing. The same God He spoke to the woman at the well. Oh, the same God whose wonders too many to tell. The same God who parted the raging Red Sea.
Oh, it's the same God who's living. Oh, with instrument, everybody sing. It's the same God. Jesus is the same yesterday and today. Hallelujah. Glory, glory to the reverence. The same God. Too many to tell, the same God who parted the raging Red Sea. He's the same God who's living in me. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Tayo makakuha po na, mga kapatid. Amen. Praise God. Siya ang Diyos natin noon, ngayon, at magpakailanman. Praise God, kung siya yung nagbuka ng tubig na pula, siya rin ang nagtaboy o nagpahina sa bagyo. Bagyong Ruby. Amen. At isa pa, siya ang nagpagaling sa ating kapatid, Brother Eddie. Amen. Nandito siya. Praise God. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. Okay. Dumako na tayo sa handog awit sa Panginoon. Aking tinatawagan si Sister Lisa sa kanyang song offering sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Nice ko pong pasalamatan si Lord. Bago po ako umawit, gusto ko po munang humingi ng tawad po sa lahat ng mga na-offend sa akin or kasi kaninang madaling araw nasa jeep ako, inaano ko yung mga preaching ni Pastor yung tungkol dun sa being kept filled ng Holy Ghost and nilagay ni Lord sa puso ko na umawit. Pero bago ako umawit, kailangan ko daw munang mag-sorry. Bilang tao, may mga kilos ka sa church na hindi maganda or siguro nakaka-offend sa iba na hindi mo nalalaman. Kaya humingi pa ako ng paumanhin sa lahat po ng mga na-offend sa akin. Nais ko po siyang pasalamatan. Meron kasi kaming kasabihan sa sales na you're only as good as your last sale. Kumbaga yung mga performance mo before, they don't count. Pero salamat na lang sa biyaya ni Lord. Hindi yun yung tinitingnan niya kahit madapa ka. Ang nakikita niya yung binhi na nasa loob mo. Kaya salamat sa Panginoon na nakapagpatuloy. Biyaya talaga niya. Kaya nais ko pong awitin yung grace. Pakitulungan na lang ako. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me and lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times would you pick me up when I keep on letting you down? And each time I would fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you
of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, and knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times would you pick me up when I keep on letting you down? And each time I would fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid on Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times would you pick me up when I keep on letting you down? And each time I would fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You'll walk in the power of my daily sufficient grace. Amen. Praise God. Amen. Akin naman pong tinatawagan ang maikling testimony, ang hari ng testimony, Brother Peter Payanan. Praise God. Magandang gabi mga kapatid. Higit sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, bago ko magpatuto, nais kong humingi ng panalangin sa inyo dahil sabi ng Bible, dinidinig ng aking ama ang panalangin ng matuwid ng mga banal. Purihin ang Diyos mga kapatid sapagkat kanina madaling maga ay nasugon ng aking anak si Brother Randy sa PGH Manila, sister wife, na-attack sa puso at tanghali na nga siya nakauwi at sabi niya i-schedule daw ang operasyon ng kanyang puso sa espesyalistang doktor sa Philippine General Hospital at sabi niya pina-schedule na rin kita laboratory sa December 28. Kaya wala naman imposible sa Diyos dahil alam ko naman na kahit ubo ako ng ubo, matagal na ang ubo ko, alam ko pagagalingin ako ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang tanging hingi ko lang sa inyo, nais kong panalangin aking asawa at ako, at itong atake ng kaaway, ito labanan, dahil sabi ng kaaway, lagi ka nang nagpatutuo sa church, ako, tinitira mo, ayan, titirahin din kita ngayon, pero hindi ako
Hindi ako susuko mga kapatid. Dahil galit talagang kaaway sa akin. Dahil alam ko na hindi naman siyang kaaway, kundi ang Diyos ang kaaway niya. Hindi man mananalaw ang Diablo sa Panginoon. Mga kapatid, ito'y ang patutuko ngayon ay kadugtong ito ng patutuko nung nakarang linggo. Hindi natapos, sapagkat sabi ng Panginoon, sa sunod na yan. Mga kapatid, nung ako'y bago sa Panginoon, na nag-Bible study ako ng Sterlite, tinuturo ko yung kanang rebulto ng Santo Niño sa kanyang sala. Sabi ko, hindi Diyos yan, gawa ng tao yan. Hindi yan Diyos. At nung tanggapin yung mga kapatid ang salita ng Diyos, noon at sinama ko nga ito si brother ni Midon at kaming tatlo nag-Bible study doon sa bahay nila. At ganun nga nung tanggapin niya ang Panginoon sa puso niya, sabi sa akin, Brad, dalhin mo itong rebulto sa church. Dinala ko, linagay ko sa ako. At pagdating dito, sabi ni dating Pastor Jun Archibido, sabi niya, sige, ilagay mo din sa balde ng pinturang malaki. At bayuhin mo. Nanalangin mo na kami. Tapos, binayo ko ng binayong rebulto na Santo Niño. At sabi niya, sindihan mo. At nung sindihan ko mga kapatid, ay para bang alcohol. Para bang may gasolina na nagliliab yung rebulto na yon. At diyan ko talaga binayo sa gitna yan. Mga kapatid, may dumadaan ng mga tao, tingin sila rebulto binabayo. Sabi kasi nila nung araw, wag mong anuhin ang rebulto dahil yan delikado yan, masisiraan ka ng ulo. But hanggang ngayon hindi ako nasisiraan ng ulo. Mga kapatid, yung mga haka ng mga tao na ang rebulto daw, nakakatakot daw. Sabi, nakatakot talaga rebulto, sa demonyo nga pala yan, sabi kong ganun. Binayo ko pinagmasdan ko sarili ko hanggang ngayon, 1998 yun, hanggang hindi naman ako nasiraan ng ulo. Sabi ng mga tao, sira ulo ka siguro, para i-share mo ng salita ng Diyos. Wala kang paulit-ulit. Sabi mo, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay anak ng Diyos, ngunit yung hindi anak ng Diablo, anak kami ng Diablo. Sabi ko, kayo ang nagsabi. Mga kapatid, tunay nga na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya alam ko na papagalingin ako ng Panginoon, kaya purihin ang Panginoon mga kapatid sa December 8 at 28. Sana, sabi ng doktor sa PGH, kung hindi yan makuha sa gamot, operahan yan. Kasi lagi sumasakit ang kanyang puso. Ako naman, lagi ako magdamag, upo. Sabi sa akin, lumabas ka nga, nakakaya sa mga kapitbahay. Hindi ako makatulog. Sabi ko, kaunting tiis lang. Sabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas, siya magtagumpay. Purihin ng Diyos. Praise God. Amen. Praise God. God bless you, Brother Peter. Amen. Alam niyo mga kapatid, kung may isang bagay ako na kinaiingitan, yung mga kapatid natin yan na nag-testimony, hindi ko hinangad na tumayo sa harap niyo, pero kung meron akong bagay na gustong gawin, yung magkaroon ng tapang katulad nila, may bahagi, yung nakakatabi mo minsan sa bangko, di ba? Ako kasi, hindi ko masabi agad ng gayon eh. Kakaibiganin mo muna sila, pag-uusapan mo yung mga hilig nila. Kaya lang pabalik-balik ng laging ganon. Nagkikrib na lang yung puso ko na, sige Lord, hindi ito yung plano ko eh. Gusto ko may share yung word. Pero siguro iba-iba nga talaga yung katangian natin. Pero kung meron akong bagay na kinaiingitan ng mga kapatid, yun yung mga katangian ni Brother Nemi, Brother Peter na talagang buhos ka agad. Praise God. Amen. Hallelujah. At tayo dumako na sa offering. Amen. Praise God. Aking inanyal si Barsog para ipag-pray ang ating offering ngayong gabi. Praise God. Tayo tumayo, minsan pa mga kapatid. Tayo pa yung muko at manalangin. Pinupuri ka namin, aming Ama, sa buhay namin ito. Tulad naming inawit, salamat sa pag-ibig mo na nilagay mo sa amin. Walang iba kundi ang buhay mo, Lord. Napatuloy na sa amin ay gumagabay, mapatnubay, nag-iingat. Kaya kami nakakasabay sa takbo ng iyong kaisipan, ng iyong layunin. Kaya kami, Panginoon, narinito pa hanggang ngayon dahil sa buhay na iyon, nasa sa amin, Panginoon. Salamat po at ang pag-ibig mo ay sapat, sumasagana palagi sa tuwina.
at hindi nagmamaliw, Panginoon. Kaya kami narito, Ama, punong-puno ng pag-ibig ang bawat isa. Kaya mo patuloy kami maghayag. Mailagay namin sa realidad ang buhay na ito na patuloy mo, Lord, na nais na ilagay sa amin, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, narito po kami tutuwang umiibig sa iyo. Ano po ang aming mga pinagkakitaan sa malinis na paraan, Panginoon. Aming umambag sa iyo at makita mo na bawat munting bagay ay naihahayag namin dahil sa pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Huwag mo kami, Lord, na pagmaramutan na yung biyaya. At alam namin, Panginoon, na yung salita mo ay patuloy na umuugnay sa binhi na nasa aming puso. Kaya kami nakakasabay sa mga kapahayagan dahil sa pag-ibig mo na yon na sa amin ay tumitimo, Panginoon. Kaya salamat po. Kaya mo ang lahat na ito ay mahayag. At ang mga kapatid namin na nagmamahal sa iyo, huwag mo silang pababayaan. Ang kanilang mga nararamdaman, ang mga kalungkutan, ang mga karamdaman, patuloy mo kami, Lord, na bigyan lagi ng lunas at pawiin ang lahat ng ito. Mga aming mga dalamhati, ang mga paghihati sa buhay, ang aming Panginoon na kalungkutan ay patuloy mong palitan ng kasiglahan, kagalakan, at patuloy kami magpuri at pasalamat dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. At ito aming mga kapana na binigay mo rin naman sa amin, bigyan mo lagi kami ng sapat at sagana at patuloy kami mamuhay na naayon sa iyong kalawang, Panginoon. Maraming pong salamat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Bless ka tayo mga kapatid. Ang tinatawagan, Renante and Company para sa kanilang song offering sa Panginoon. Praise God. Praise. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sa biyaya na makapanatili sa message kasi talagang napakahirap talaga ng pressure bilang isang baguhan po sa message din para makasabay sa panahon na to. Yung pressure ba na iba sa message talaga talagang andito yung parang kabi-kabila, gusto kong araw-araw, minu-minuto, gusto kong ilaglag ng kaaway, nakatutok lahat sa'yo. Biyaya na lang ni Lord kung bakit nananatili pa sa message then nakakaawit pa. Sa kabutihan ng Panginoon, sa biyaya niya, kami aawit para sa Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit ako'y di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pumahal. Ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ay lagi kang aawitan, ikaw lang ba? Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man.
kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Salamat sa awiting yan, mga kapatid. Tayo dumako na sa announcement. Bisita. May bisita po ba ngayong gabi? Amen. Announcement para sa mga susunod na araw. December 14, this coming Sunday, magkakaroon ng general meeting ang Cyber Audio Video and Music Department after ng gawain sa umaga. Praise God. So lahat ng kasapi sa departamentong yan, may meeting kayo, mga kapatid. Praise God. Next. Youth service naman, pagdating ng 1:30 p.m. So lahat ng kabataan, aking inaanyayahan para sa gawain yan, mga kapatid. Praise God. Sunod. Sa December 21 naman, before mag-camp, yung general service ay sa umaga lang. Yung afternoon wala kasi yun yung preparation naman natin para sa kinaumagahan, mga kapatid. Amen. So, pinapaabot ang announcement na yan. So, December 22, 25, excited na ako dyan, mga kapatid. Dahil talagang tunay na pahinga yan para sa atin lahat. Para din sa mga nagtatrabaho. Praise God. Camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan, laging sinasambit sa harapan. The final voice to the final age, napakalapit na. At inaasahan ko na lahat ay nakapagpatala na sa bawat leaders. Amen. Praise God. Mag-expect tayo pa, mga kapatid, para sa gawain yan, para tunay na pagpalain tayo. Amen. Hindi lang yung basketball doon. Kasama na yun, pero masigit yung pagpupuri natin, pakikinig ng salita para sa ating mga kaluluwa. For camp payments, please approach your family group leaders. Praise God. So, yan. Amen. Next. December 28, yung last Sunday ng taon, bago pumasok ang 2015, yung Elders Special Meeting naman, regarding dun sa dalawang service na ginagawa natin, mga kapatid, kanilang pag-uusapan. Amen. Okay, January 6, 2015, first Tuesday of the month, first Tuesday of the year, Men's Overnight Fellowship. So, yung topic natin, the seed gene of God. Sa ako kakayanin pa, all about angels. Praise God. Yun lang, mga kapatid, ang announcement. Prayer requests. Okay, praise God. So, walang pinaabot na prayer request, pero sikapin natin na may mga prayer tayo sa ating puso ngayon. Pasasalamat sa Panginoon sa mga nakaraang araw. Amen. Praise God. Tayo tumayo na, mga kapatid. Hallelujah, para sa pinakamahalaga. Amen. Nawa, ito yung pinakamahalaga sa bawat isa sa atin. Praise God. Hindi lang dahil nababanggit sa harapan, kundi talagang inaasam nyo ito, mga kapatid. Hallelujah. Awitin natin yung sweep over my soul. Para habang tinatawagan ng ating mahal na pastor. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete. My rest is
complete while I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Listen pa. Praise God. Pastor Ray. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Yes, Lord. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete. Thank you, Lord. While I sit at your feet, sweet Spirit, sweep over my soul. Praise God. Awitin natin mga kapatid yung Behold the Masterpiece habang tinatawagan ng ating mahal na pastor. Amen. Behold the Masterpiece. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. But the fainted fire could not keep me warm. Hallelujah. The Holy Spirit came and gave new sight. Then what so long had been a picture soon newly came alive. Behold the masterpiece, yes Lord, unveiled in the air. Almighty God Himself, dwelling in flesh again, she's marching up. Behold the world, behold the bride. Amen. Dear Jesus, we come in your name, Lord, to ask grace and mercy para po sa bahaging ito naming gawain. Lakas para sa katawang ito, Ama. Salamat sa pagpapagaling mo sa akin, Ama. Salamat sa protection mo sa amin sa nagdaang bagyo, Panginoon. Salamat sa pagdinig mo sa amin para, Lord, proteksyonan ang mga anak mo sa iba't ibang dako. At Lord, sa isang di maipaliwanag na paraan, Lord, nalusaw po yung bagyong yun, Lord, bago pa dumating dito sa Manila. And we thank you, Father. Patunay lamang na ikaw ay talagang dumirinig ng panalangin na yung mga anak. Kaya narito kami muli, Panginoon, para magsama-sama sa aming pagdulog at pananalangin tungkol sa iba't ibang pangailangan ng iyong mga anak sa dakong ito. Maging sa, Lord, sa ibang mga bansa, sa mga kapatid namin na nanonood, Panginoon, through the internet. O God, ikaw po, Panginoon, ay tumugon muli sa panawagan, sa panalangin ng iyong mga anak. But Lord, habang kami nakikinig sa gabing ito, bigyan mo kami ng mas malaking pananampalataya, Panginoon. Naway magkaroon ng paglago, Lord. Sa konting panahon ito, Ama, na aming gugugulin, marahil, Lord, 40 minutes, 45 minutes na pakikinig, Panginoon, ng salita mo, Ama, nawa ay merong paglagong maganap sa iyong mga anak, Lord. Jesus, maring, Lord, ang mga anak mo, Panginoon, ay makaranas ng isang momentous change, Lord. Panginoon, sa kakaunting panahon ito, Ama, napakaliit na panahon. Kung sila'y makikinig ng lubos at magiging sensitibo, Lord, sa panawagan mo, sa pamagitan ng iyong salita, Lord, maaari kang magbigay ng pagbabago na hindi nila inisip na maaaring mangyari sa kanila.
Grant it, Father, I pray tonight. As I yield myself to you completely, in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. Gandang gabi sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Meron tayong baptismal service after the prayer part ng ating prayer meeting. Amen. Si Brother Jason, anak ni Brother Felix, ay magpapabautismo sa pangalan natin, Panginoong si Kristo. I know na matutuwa nung si Brother Felix, matagal na panahon na niyang pinagpipray. Kaya, Brother Felix, congratulations. Amen. 2 Corinthians chapter 3, verses 17 to 18. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen. Kayo ba ay malaya ngayong gabi? Amen. Dahil nandito ang Espiritu ng Panginoon. But we all with open face, beholding us in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yung Espiritu na nagbibigay ng kalayaan, yun din ang babago sa atin. Amen. Mula sa isang kalulatian patungo sa isa pang kalulatian hanggang sa lubos tayong maging katulad ni Kristo sa kanyang larawan. Yan ang sinasabi ng ating kasulatan na binasa ngayong gabi. So I want to speak on changed into the same image. Changed into the same image. Mali tayong magsupo ngayong gabi. So show us the Father. Ganito ang sabi ng ating propeta. Show us the Father. When man was made in the image of God, he did not fall. When he was made in the image of man, he fell. When he was made in the image of beast or out of the dust of the earth, that's where he fell. Itong bahaging ito ng statement ng ating propeta ay sumasakop sa Genesis chapter 1 hanggang chapter 2. At in fact, hanggang chapter 3. You see, isang paragraph, pero ang sakop nito ay 3 chapter sa Genesis. I want to read it again. Sabi niya, now look, when man was made in the image of God, when was that? Genesis 1, 26, 27. Ano ba ang imahe, ang larawan ng Diyos? Spirit. So, unang nilikha ang tao sa larawan ng Diyos, spirit man. That's the image of God. At ang sabi, nung siya'y nandoon sa anyong yun, siya ay hindi nahulog sa kasalanan. Hindi siya maaring mahulog sa kasalanan kung siya'y nanatili sa larawang iyon. Imposible. Because he was in the image of God. Spirit man. He did not fall. Ang sabi, when he was made in the image of man. This is now Genesis 2. So Genesis 1 man, amen, is the image of God. Genesis 2 man is the image of man. Amen, he fell. Nung siya daw ay ilagay dito sa pangalawang larawan, amen, dito siya nahulog. Kasi itong pangalawang larawan, kung tutuloy natin statement ng prophet, when he was made in the image of beast or out of the dust of the earth. Genesis 2 verse 7. Alright? Yung image of man daw, actually ay image of beast. Bakit? Kasi ito yung pagkakataon na yung spiritong tao ay inilagay ni Lord dun sa inanyuan niyang alabok. Naunawaan nyo? Inanyuan niya yung tao sa Genesis chapter 2. Sa chapter 1, nilikha niya ang tao. Kita niyo yung kaibahan? Chapter 2, inanyuan niya sa pamamagitan ng alabok. At yung nilikha niyang tao na espiritu ay inilagay niya doon sa inanyuan niyang alabok. So this is the Genesis 2 man. At ang sabi dito, ito ay nasa larawan actually ng hayop. Bakit? Kasi yung alabok ay kapareho noong alabok na ginamit para likain ang iba't ibang uri ng katawan ng hayop. Intindihan nyo? So actually, in the Genesis 2 man,
Amen, ang tao ay nagkaroon ng katawang katulad ng sa hayop. That's why Brother Branham said, it's in the image of the beast. Kung titignan niyo ang tao, di ba, ito ay mixture ng iba't ibang itsura ng mga hayop. Di ba? Merong bahagi ng tao na mukhang gorilla. Amen? Sa pumayag kayo, hindi. Talagang may mukhang gorilla. Di ba? Yung tao ay yung itsura, ibig sabihin, the likeness. Amen? At yung ating mga kamay, sabi nila, ay katulad ng kamay ng oso. At ewan ko sa inyo, pero ang napansin ko, yung ating mga bisig, yung ating mga paa at ating binti ay parang mga paa ng palaka. Nakita ba kayo naman palakang pinrito? Amen. Diba? Pag itsura mo yung paghinubaran, at parang tao yung mga bisig niya. Amen. Ano yun? Mixture ng lahat ng itsura ng hayop. Why? Because we're going to be the God of all the other creatures. Tayo ang mamumuno sa kanila, tayo ang magiging Panginoon nila, at merong mga bahagi nila na kahawig ng ating larawan. So the second image was actually the image of beast out of the dust of the earth. At ang sabi ni Brother Branham, that's where he fell. Hindi nahulog ang tao dun sa spirit man image niya, sa first image niya, sa nahulog nung siya ilagay doon sa alabok. Alright? Amen. At si Eva, actually, amen, ay hindi maaring mahulog hanggat siya ay nasa loob ni Adan. Okay, pagbaba ni Adan doon sa pangalawang larawan, amen, kinailangan muna na siya'y patulugin at kunin ng babae, and the woman became a byproduct of an original creation, and then doon, amen, yun ang pinuntirin ng kaaway, and man fell through the woman. Pero kapwa sila nasa larawan ng ano? Dust. Beast. Hallelujah. Tapos sabi ng prophet sa susunod, bandang ibaba, ang sabi dito, and God came down. Sa bandang ibaba, and God came down as man was made in the image of God, then God came down in the image of man in Christ Jesus. All right. Gusto ko makasunod kayo. Pakialalayan muna si Sir Esther, please. I want the church to be able to follow. And God came down as man was made in the image of God, then God came down in the image of man in Christ Jesus. Hallelujah. So, ang Diyos daw ay bumaba rin. Amen. Kung paano ang tao ay bumaba, o kung paano ang tao ay ginawa sa larawan ng Diyos ng pasimula, ang Diyos naman ay bumaba sa larawan ng tao kay Kristo Jesus. Nilikha niya ang tao sa kanyang larawan, pero nung siya'y bumaba sa larawan ng tao. And dwelt in that tabernacle of flesh, tabernacle of humiliation. Isipin niyo ang pagbaba na ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Para tayo ay maipanumbalik niya sa ating original condition, original position. Amen. Ang Diyos ay nagpakababa-baba ng gusto hanggang sa siya ay nagsuot ng laman, amen, of humiliation. Na siya ay nagbihis ng larawan natin. Nagbihis actually ng larawan ng hayop. Because sabi ni Brother Branham, yung katawang yun ay binubuo rin ng 16 elements. Pero yun ay kailangan niya gawin kung tayo ay kanyang maibabalik doon sa ating original position. At maibalik tayo doon sa original image. Hallelujah. So sabi niya dito, God came down in the image of man in Christ Jesus and dwelt in that tabernacle of flesh and took the sinner's place and died the death and paid the penalty, redeeming us from sin. Hallelujah. Hindi magiging matuwid ang Diyos kung siya ay magsusugo ng ibang persona maliban sa kanya, pagkatapos niya gumawa siya ng batas na pagka may nagkasala, ang kabayaran ng pagkakasala ay kamatayan. Amen. At nung magkasala ang tao, amen, walang maaring magbayad ng kanyang kasalanan at manatiling buhay. So para maligtas ang tao, kailangan yung gumawa ng batas, siya mismo ang bumaba. Dito na lilito yung mga Trinitarian, yung mga two-ness people, amen, nang ang Diyos ay
lumipat sa larawan ng Diyos patungo sa larawan ng tao. Remember now that the scripture says that Christ is the image of the invisible God. Colossians chapter 3 verse 15, I believe it is. Amen. Pero ang tinutukoy na image doon ay hindi yung katawan ni Kristo. That image is the Logos. Alright? At yung image na yun ng pasimula ay hindi pwedeng ipako, hindi pwedeng magdugo. Amen? Hindi pwedeng masaktan, hindi pwedeng mamatay. Because it was the Logos, it was the image of the invisible God. Yung Diyos na eternal spirit ay nagsimulang mag-condescend at ang unang ginawa niya ay isang larawan, a Logos, amen, that can appear and disappear. It's an image. Pero ang Diyos sa totoo lang ay hindi maaring makita at wala pang nakakita kailanman, ang sabi ng kasulatan. But He started to condescend, amen, and create Himself an image in the Logos. That's Christ in the beginning. And from that image, ang Diyos ay bumaba pa. Bakit? Kasi ang Diyos, amen, ay tutubos ng mga taong nahulog. So kailangan siya din ay bumaba, pababa ang kanyang direksyon. Amen. Now, lahat ay tumatakbo ayon sa plano ng Diyos. Amen. Hinayaan niya na ang tao ay mahulog. Inilagay niya ang tao sa larawan ng hayop para siya magkaroon ng potensyal ng pagkahulog. Bakit? Kasi kung pinanatili niya ang tao sa larawan ng Diyos in that spirit-man image, amen, hindi maihahayag ng Diyos ang iba pang mga attributes niya. Intindihan niyo ba yun? Amen. Kung nanatili ang tao dun sa larawan, hindi siya mahulog, hindi siya magkakasala, hindi siya, amen, mabibigo sa anumang parahan. Alright? At pag nangyari yun, hindi rin mahihayag ng Diyos ng lubos ng kanyang sarili. At para sa Diyos, there's no way up anymore because He's up there at the highest of the highest. Diba? Ang Diyos ay hindi na pwedeng mas dumakila pa, magkaroon ng higit pang kapangyarihan. He is all eternity. He occupies all space, amen, and eternity. Nasa Kanya lahat ng kadalatian, lahat ng attributes nandun sa Kanya, amen, hindi pwedeng tumaas pa siya ron. Nandun na yun sa dulo. Pero para magkaroon siya ng higit pang manifestasyon, amen, mas dakilang manifestasyon, ang kailangan niyang gawin ay bumaba siya. Sana nasundan niyo ako? Amen. Ang pagpapadakila ng kanyang expression ay hindi pataas, kundi pababa. Amen. Kung di siya bumaba, hindi makikilala ang higit pang mga attributes niya. Amen. No, tinitingnan natin ang universe, ang mga bituin at iba pang mga creation ni Lord sa impapawid, namamangha tayo. At ang mga scientists ay namamangha dahil hindi nila makita ang dulot-dulo nito. Di ba? Patuloy silang nakakadiskubre ng ng galaxies. Walang katapusan. Amen. But you know what? Yung nakikita nating kalartian, yung sabi sa Biblia, the heavens declare the glory of the Lord, right? Pero alam nyo, it's in a condescended form. Bumaba na si Lord doon. By creation, nag-express niya ng pagiging creator niya. At lumabas lahat ng stars, lahat ng planetang ito. Amen? Kung hindi siya bumaba, hindi magkakaroon ng ganong expression. Hindi na dagdagan ng kanyang kapangyarihan, hindi na yung pwedeng dagdagan, pero yung expression niya ay dumakila ng higit. Dahil hindi natin siya makikilala bilang creator kung hindi siya bababa bilang creator. Amen? I don't want to get ahead of myself. Pero ganun ang ginagawa niya, pababa ng pababa. Just like dito sa huling panahon, tatalon ako ng malayong panahon hanggang dumating dito sa end time. Amen? Ang Diyos ay nag-express sa pamamagitan ng propeta natin and the fullness of God came, amen, express Himself in the Word na ipinangaral sa atin. Hindi na pwedeng madagdagan yung kadakilaan nun. Ang sabi, it's the restoration of all things. Naintindihan niyo ba? Yung ministry ng Malakay ay i-restore ang kabuuan ng salita. Lahat ng mahiwaga ihayag. Yun ang magpapanumbalik ng puso ng mga anak patungo sa puso ng mga magulang. So wala nang mas dadakila pa ron. Naintindihan niyo? Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga nagtuturo na meron tayong mas dakilang mensahe, amen, bilang bride sa huling panahon. Amen. Napakaliit na bagay, parang kung inyong hindi pala lakihin, amen, para bang napakagandang pakinggan, di ba? O nga naman, di ba, sa tipo, amen, si Elijah, amen, ay iniwan si Elisha na merong double portion.
Pero kung di tayo mag-iingat dun sa mga tipo, baka malis tayo ng konti, masingitan tayo ng kaaway. Kasi marami nang nagturo ng ganyan na meron silang mas dakilang mensahe kaysa dun sa propeta, na sinasabi nilang mas dakila kaysa dun sa restored truth, mas dakila kaysa dun sa restoration of all things. Naintindihan niyo ba ako? Mas dakila kaysa dun sa naghayag ng 7 thunders. Are you listening to me? Because that's the message of the prophet. Hallelujah. Yun ang sinasabi nila para ano? Para makapag-introduce ng mga bagong ideya, bagong katuruan na hindi tinuro ng propeta. Amen? At ginagamit nila yung typology yun para i-justify yung kanilang ginawa. Mas dakila yung kanilang alam eh. Ba't questionin mo? Mas dakila. Ba't ikukumpara mo kay Branham? Are you listening to me? But, amen, I believe, baka siguro nagkakamali lang minsan iba ng pagpapahayag. But I believe, amen, ang bride ay mag-express ng greater manifestation. God cannot be greater in power anymore than what has been revealed in the prophet. Pero meron pang ibang mga expression na kailangan ma-express. May iba pang mga attributes na yung bride lang ang magkakapag-express. And God is still coming down in expression. Hindi para higit na maging dakila, madagdagan yung kapangyarihan, mas dakila yung mensahe, but greater realization. That's the way to look at it. Kasi baka pag naikwento nyo ito, at least naituro ko sa inyo ang tamang tingin. Amen? Praise the Lord, nandun na yun eh. Pinahayag na yung mensahe. Nandiyan na lahat ng kailangan. Kaya unti-unti lang tayo. Amen, na inaangat ni Lord dun sa level na ipinahayag sa propeta. Amen, sino kayo para alamin kung ano yung level na inaabot ng propeta? We don't know. And I believe hindi tayo tataas lang ang taas kaysa dun sa upangunahing bunga. Kaysa dun sa wave sheep offering. Dahil yun ang tipo, yung pagkahinog ng unang offering, ganun din ang pagkahinog na aabutin natin. Hindi tayo lalampas doon. Alright? So kung medyo nalulula tayo sa mga bagong kapahayagan ngayon at linaw ng pagpapahayag ng mensahe, huwag mo isipin na mas mataas yan kaysa doon sa unang butil. Ngayon ka lang nakaabot yan. Sino may sabi sa'yo na hindi niya alam yan? At hindi niya naintindihan yan. Sabi ko nga, kahit yung body change ay naranasan ni Brother Branham. Body change for a while. Kailangan kasi, siya ang pangunahing bunga, siya ang, amen, wave shape. Kailangan maranasan niyo yung kompletong kahinugan na dadanasin natin lahat na susumusunod sa Kanya. Naalala niyo nung siya nagtaboy ng blizzard, ang sabi, in a moment, sa loob ng ilang sandali, hindi ko lang magkano katagal, but God changed His body. Suddenly, he was young. Sabi niya, ano itong nangyayari? Pinatikim ni Lord sa kanya maging yun. Why? Dahil siya ang wave sheep offering. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alright. So, ang Diyos na nandun sa larawan ng Logos ay nagkatawang tao at nagbihis ng larawan ng tao. Amen. Kaya sa 1 Corinthians 15, ang sabi, amen, kung paanong kinailangan tayong bumahagi doon sa larawan ng makalupa, ay kailangan din tayong bumahagi doon sa larawan ng makalangit. Amen. Speaking about Adam and Christ. At hindi yung katawan ni Kristo ang tinutukoy doon na image na makalangit. Because that body was earthly body. Nagutom. Napagod. Can you say amen? Sumakit ang tiyan hanggang sinasabi siya umiyak ayon sa history. Hallelujah. Kung hindi siya binalikan ng kanyang kaluluwa, yung katawang yun ay mabubulok. Pero ito'y kasama lahat sa dakilang plano ng katubusan ni Lord. At ang gusto ko ipakita sa inyo, it's not another person. It's the same person na ay iba lang ng image. Amen. Yung spiritual image, yung logos, amen, ay nagkatawang tao. It's not another person kasi he will be unjust. Siya ang gumawa ng batas pagkatapos para iligtas yung tao. Amen, ay magsusugo siya ng ibang persona. Kita nyo, kaya pag naniwala kayo sa Trinity, you're believing an unjust God.
Yung ama ang gumawa ng batas. Na pagka nagkasala ka, mamamatay ka. Pagkatapos sinugo niya anak niya na ibang persona, parang mamatay para doon sa kanya gustong tubusin. That's unfair. Siyang may gawa ng batas eh. Dapat siya ang bumaba. And that's exactly what God did. Galing dun sa image of God. He came in the image of, not another person, the same person in another form. Diba? Si Adan na nahulog o na bumaba doon sa man image or the beast image is the same Adam. Nakuha niyo? So ganun din si Kristo. Hindi ibang Kristo. It's the same God. It's the same person. Hallelujah. Questions and answers. Ang sabi niya on Genesis, this body is not in the image of God. Tinutukoy niya yung katawan natin. Marahil itinuro ni Barbara namin kayo. This body is not in the image of God. This bodies, apostrophe S. This bodies, not in the image of God. This bodies in the image of what? Amen. Accept it or not, you are in the image of beast. Kayo ang tunay na mga image of the beast. By your flesh. Naintindihan nyo? Yun ang ibig sabihin. Alam natin kung sino yung image of the beast. Diba? The beast kasi, isa lang yun eh. Pero ang ibig sabihin, kayo ay image of beast. Amen? Sa inyong katawan. Amen? Kaya, natatawa tayo dun sa baboy na pinapaliguan at pinupulbusan sa ating mga illustration at tinatabi, amen? Ang totoo, pag pinupulbusan nyo at, pinapainom nyo maraming glutathione at inihimas nyo at lahat yung katawang yan, it's just, amen, doing it on a beast. Naintindihan nyo ba yun? Amen? Yung dinadamtan nyo na napakamamahal, di kayo makapagbihis ng hindi signature, hindi makapagbihis ng galing sa UK, ang dinadamtan